Ako po si Lisel, bunso sa 4 na magkakapatid. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat mga kapasta. Ang karanasang ito ng aming pamilya ay matagal na ring naging usap-usapan ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala namin. Naisipan kong ibahagi ito sa inyo, hindi para ano paman, kundi para po kapulutan ng aral. Kahit ito po ay balot ng kababalaghan. Sisimulan ko po ang kwento nang makatanggap kami ng sulat mula sa probinsya nila Papa. Galing ang sulat sa panganay nilang kapatid na si Tiang Maring. Pinapauwi nito si Papa sa kanila dahil malapit na raw mamaalam ang nanay nila. Malubha na raw ang sakit nito. Pero, Ma, ba't ayaw umuwi ni Papa? Hindi ba gusto niyo makita at makausap si Lola bago man lang ito sa makabilang buhay? Hindi makasagot sa akin si Mama. Tiningnan lang ako nito ng makahulugan. Kahit hindi sinagot ni Mama ang tanong ko, ay parang alam ko na kung bakit. Minsan ang nabanggit sa akin ni Mama na sa magkakapatid ay si Papa ang itinuturing na black sheep ng pamilya, ang pasaway at hindi kasundo maging ng mga magulang niya. Kaya siguro kami lang ang nakatira sa malayong lugar. Ayaw ni Papa na tumira sa malapit sa sarili niyang pamilya at mga kamag-anak. Kung bakit ganoon si Papa ay hindi ko alam. Isang gabi, naalimpungatan ako nang maramdaman kong parang may nakatitig sa akin. Tapos biglang lumundo ang bandang paanan ng kama ko. Na tila ba may naupo roon, kaya naman napabalikwas ako ng bangon. Pero wala naman akong nakita. Ano ba yun? Nakakatakot naman. Kasunod noon ay nakaamoy ako ng sampagita. Malakas ang amoy, kaya hindi pwedeng hindi ko yun papansinin. Natakot ako, kaya naman kinatok ko ang kwarto ng kuya ko. Kuya! Kuya! Buksan mo naman tong pinto. Diyan na muna ako matutulog. Kuya! Pero hindi ako pinagbuksan ng kuya ko. Ganon din ang 2 ko pang kapatid. Kaya napilitan akong bumalik sa sarili kong silid. Nakiramdam ako habang nakatalukbong. Makalipas ang ilang araw ay isang masamang balita ang dumating sa amin. Yumao na si Lola Mercedes. Noon ko naisip na baka si Lola ang nagparamdam sa aking kagabi. Saka lamang nagdesisyon si Papa na umuwi. Siguro naman kahit papaano ay nalulungkot din siya sa pagkawala ng nanay niya. Pero kita ko kay Papa, mas interesado siya sa pamana ni Lola na paghahatian nilang magkakapatid kaysa sa paglisan ni Lola. Nasa sasakyan pa lang kami ay bukang bibig na ni Papa kay Mama ang tungkol doon. Excited siyang malaman kung alin sa mga ari-arian ng nanay niya ang mapupunta sa kanya. Sabi pa ni Papa, nangangamba siya na baka kung ano lang ang mapunta sa kanya dahil swapang daw ang mga kapatid niya. 6 silang lahat, 3 babae at 3 lalaki. Siya ang bunso. Ilang saglit pa, nakarating na kami sa napakalayong probinsya nila Papa. Unang beses ko pa lang na makarating doon. Wow! Grabe Ma! Ang ganda pala rito kina Papa. Ang sarap singutin ng hangin. Ang lalago ng mga halaman. Sabi ni Mama, wag daw ako masyadong mamangha. Kasi sa kabila ng ganda ng tanawin na makikita ko, ay marami din daw maligno doon. Mga engkanto, aswang, kapre, tikbalang, at kung ano-ano pang nakatatakot na nilalang. Hindi ko alam kung biro lang yun ni Mama. Nauna na itong pumasok sa loob, kasunod sina Papa at mga kapatid ko. Ako naman, dahil sinabi ni Mama, ay nagpalingali nga ako sa paligid. Mukhang hindi naman totoong sinasabi ni Mama. Napakaganda ng lugar na to para pamahayan ng mga nakakatakot na nilalang.
Kung ano ang ikinaganda ng tanawin sa labas, ay siya namang ikinapangit ng loob ng bahay ni Lola. Hindi ako pintaserang tao, pero sa edad kong 16 ay siyempre alam ko na ang pinagkaiba nun. Halata namang panahon pa yata ng mga Hapon ang bahay ni Lola. At mukhang napabayaan ito mula sa kisame hanggang sa sahig. Pero ang higit na nakakuha ng atensyon ko ay ang tumba-tumbang nakapwesto sa balkonahe. Dali-dali akong nagpunta roon at naupo. Ito yata ang magandang gamit na nakita ko roon. Ang sarap sana sa pakiramdam ko. Ipinikit ko pa ang mga mata ko nang bigla kong naramdaman ang lamig ng hangin na tila may nag-uugoy sa akin. Bigla akong dumilat at pagdilat ko, wala namang tao sa tabi ko. Sino yun? Luminga pa ako kasi baka ako niloloko lang ako ng mga kapatid ko. Pero wala talaga. Si Kuya ay nakita kong kausap si Papa sa labas. Si Mama, chine-check yung mga gamit na dala namin. Ang dalawa ko pang kapatid, sina Ate Letty at Ate Jing, ay parehong nasa kusina at naghahanda ng makakain. Kung ganoon, wala talaga akong katabi kanina sa tumba-tumba. Napaatras ako mula roon at tumabi na lang ako sa mga ate ko. Hindi ko sinabi sa kanilang tungkol doon dahil tiyak naman na pagtatawanan lang nila ako. Kaya naman lalo pa nila akong tatakutin. Nung araw ding yon ay nagdatingan doon ang mga kapatid ni Papa. Tulad ng inaasahan, nagagalit sila kay Papa dahil hindi man lang daw ito nagpunta noong may sakit si Lola. Kahit sinabi na nilang malubha na ito, dapat daw ay doon muna kami dumiretso kung saan nakaburol si Lola. Lahat ng sinabi ng mga kapatid niya ay hindi iniintindi ni Papa. Parang nagbibingi-bingihan lang ito sa naririnig. Narinig ko pang sinabi ni Papa na dati naman daw siyang walang kwenta sa pamilyang yon. Kaya para saan pa raw ang pagdalaw niya. Ang gusto niya raw na pag-usapan nila ay tungkol sa mga mamanahin nila. Lalong nagalit ang mga kapatid niya. Hanggang ngayon ba naman daw ay ganoon pa rin ang ugali ni Papa. Mukhang pera, mukhang mana. Kami naman nila Mama ang nahihiya para kay Papa. Si Mama, napayuko na lamang at hindi sumasali sa usapan nila. Nawala ang atensyon ko sa pakikinig sa nag-iinit nilang usapan nang makita kong umuuga yung tumba-tumba sa balkonahe. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Kinalabit ko si Ate Jing at hindi kumukurap ang mga mata ko sa pagkakatitig ko sa umuugang tumba-tumba. Ate Jing, ate, tingnan mo. Tingnan mo yung tumba-tumba. Alam kong nakita yun ni ate, kaya saglit din itong napatitig doon. Tapos ay nilapitan naming dalawa. Dahan-dahan lang ang paglapit namin. Nung makalapit na kami sa balkonahe, ay biglang humangin. Nagkatinginan kami at nagbuntong hininga si ate at sinabi, kaya naman raw pala umuuga ang tumba-tumba dahil sa hangin. Pabugso-bugso lang ang hangin at ito raw ang nagpapagalaw doon. Hinimas niya pa ako sa ulo. Huwag daw akong agad-agad na matatakot. Pagkatapos ay tinalikuran niya na ako. Naiwan akong nakatingin sa tumba-tumba. Hindi ko alam mga kapasta kung bakit iba ang pakiramdam ko. Parang hindi ko makumbinsi ang sarili ko na hangin lang talagang nagpapagalaw sa tumba-tumba. Hinawakan ko pa yon at sinubukang pahintuin. Huminto naman siya kaya umalis na rin ako doon. Ngunit nang lingunin ko ulit ay umuuga na naman yon. Hindi na ako lumapit pa. Pinilit ko na lang ialis sa isip ko at pinaniwala ang sarili ko na tama ang ate ko. Hangin lang ang nagpapagalaw sa tumba-tumba. Matapos ang pakikipag-usap ni Papa sa mga kapatid,
ay galit na galit siya. Sa sobrang galit nga ay ibinalibag niya ang mga bagay na nahahawakan niya sa loob ng bahay ni Lola. Inawat naman siya ni Mama. Hindi niya kasi matanggap na ang ipinamana sa kanya ng nanay niya ay ang lupa't bahay na yon na nangangailangan pa ng malaking pera para sa renovation. Dahil marupok na nga ang halos lahat ng bahagi. Iniisip niya na sa laki ng magagastos namin sa pagpaparenovate ay para na rin kaming bumili ng bagong bahay. Oo nga't malawak ang sakop na lupa ng bakuran. Ano naman daw ang gagawin namin doon? Wala naman sa amin ang may mahilig sa pagtatanim. Marami raw bahay at lupa si Lola. May mga negosyo rin. Pero ang bulok na lupa't bahay na yon ang ibinigay sa kanya. Parang ipinamukha raw nito na wala talaga siyang kwentang anak. Kaya wala ring kwenta ang ipinamana sa kanya. Masabi lang daw na may mana pa rin siya. Pinakalma naman ni Mama si Papa. Sabi ni Mama, kapag naayos na ang bahay ay gaganda ito. Pwede raw naming gawing rest house naman yun o kaya ay paupahan. Pero ipinaalala ni Papa kay Mama na nag-resign na siya sa trabaho para doon na kami manirahan. Wala na kaming babalikan sa dating lugar namin. Hindi ko na matagalan ang mga naririnig ko kaya lumabas na muna ako. Pinagmasdan ko ang paligid. Napakapayapa at napakaganda talaga ng tanawin. Kung ako ang tatanungin, walang problema. Kahit doon na kami tumira. Mukhang gaganda rin naman ang bahay ni Lola kapag naayos na ito. Inilibot ko rin ang tingin ko sa malaking bahay. Mula sa kinatatayuan ko sa labas hanggang sa napadako ang tingin ko sa balkonahe. Natanaw ko mula roon. Nanlaki ang mga mata ko dahil kitang-kita ko at hindi ako maaaring magkamali. May matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba. Hindi ko pa nakita ng personal si Lola, pero marami siyang larawan sa photo album ni Mama. Kuha raw noong magnobyo pa lang sila ni Papa. Nakakasama niya kasi sa mga picture taking ang pamilya nila Papa dati. Kaya naman, alam na alam ko kung ano ang itsura ni Lola Mercedes. At siya yun. Alam kong siya ang nakita kong nakaupo sa tumba-tumba noong mga sandaling yon. Nakasandal ang likod niya at tuwid lang ang tingin. Hindi naman sa akin. Alam kong nakikita ko. Hindi yun guni-guni o malikmata. Kaya ang mga kamay ko at paa ay talagang nangangatog sa takot. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko at hindi ko rin maalis ang mga mata ko kay Lola Mercedes. Parang bigla na lang akong natauhan nang marinig ko ang boses ng kuya ko na tinatawag ako. Kakain na raw. Ano pa raw ba ang ginagawa ko roon? Dahil sa paglapit sa akin ni kuya ay nawala si Lola sa tumba-tumba. Sige kuya, susunod na ako. Mga kapasta, kahit naman noong maliit pa ako ay nakakakita talaga ako ng mga multo. Sabi ni Mama, lagi raw akong maitinuturo sa kanila at madalas nga ay nakikita pa nila akong nagsasalita na mag-isa. Meron daw tao talaga na ganun at nagkataon na ganun din ako. Pero kahit dati pa ako, ganun na talaga. Para sa akin, iba ang karanasan kong yun sa bahay ni Lola. Iba si Lola dahil kamag-anak namin siya at hindi ko alam kung may ibig sabihin ang pagpapakita niyang yun sa akin. Habang kumakain kami sa kusina, ay napansin ni Mama na ako lang ang tahimik. Sila kasi nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Kaya tinanong ako ni Mama kung bakit ang tahimik ko. Wala po ma, medyo masakit lang po ang ngipin ko. Nagsinungaling ako kay Mama.
mas pinili ko na lang na hindi sabihin sa kanila ang totoo para hindi na sila matakot tulad ng nararamdaman ko. Isa pa, kapag sinabi ko ay baka ipatanggal ni Papa ang tumba-tumba. Baka ikagalit pa yun ang multo ni Lola. Hanggang sa pagtulog ay laman ng isip ko ang pagkakita ko kay Lola sa tumba-tumba niya. Mula pa lang nang dumating kami dito, nagpakita na siya sa akin. May ibig kayang sabihin yun? O sadyang hindi lang talaga maiwasan na makita ko siya dahil talagang nakakakita ako ng multo? Alam kaya niya na nakikita ko siya? Isang umaga, nakita ko sina Mama at Papa na nag-uusap sa balkonahe. Sa pagkakaintindi ko, ay gustong ibenta ni Papa ang bahay at lupa ni Lola. Tumanggi naman si Mama. Lalo lang daw yun ikagagalit ng mga kapatid ni Papa. Baka pati si Lola ay magmulto pa. Wala raw pakialam si Papa sa galit ng mga kapatid niya. Palibhasa raw ay hindi silang pinamanahan ng bulok. Tigas na tanggi pa rin ni Mama. Pag-isipan raw muna ni Papang mabuti. Tapos sinabi ni Mama na kailangan naming pumunta sa burol. Hinihintay na raw kami doon. Nung gabi na yun ay sama-sama kaming nagpunta sa kung saan nakaburol si Lola Mercedes. Inaasahan ko na makaririnig kami ng hindi magagandang salita dahil hindi kaagad kami nagpunta. Pero yung inaasahan ko na magpapasaway na naman si Papa ay hindi niya ginawa. Tahimik siyang lumapit sa kabaong ni Lola. Ilang minuto rin siyang nakatunghay doon habang ang mga kapatid niya ay patuloy siyang pinagbubulungan. Si Mama naman ay tahimik lang ding nakaupo sa isang sulok, katabi ang mga kapatid ko. Pero ako, hindi ako matahimik kasi may nakita naman akong multo. Sa pagkakataong yon ay hindi si Lola ang nakikita ko, kundi isang matandang lalaki. Nakatayo sa gilid ng kabaong ni Lola na tila ba binabantayan ito. Sino naman kaya yan? Sa tingin ko ay siya naman ang lolo ko, ang asawa ni Lola Mercedes. Hindi nga lang ako sigurado dahil hindi ko masyadong tanda ang itsura niya. Isa lang kasi ang larawan niya sa album nila Mama at Papa. Malabo pa ang muka. Iniba ko na lamang ang tingin ko dahil nagsisimula na naman akong makaramdam ng takot. Ilan sa mga pinsan namin doon ay lumapit at nagpakilala sa amin. Doon ko na lamang ibinaling ang atensyon ko. Paminsan-minsan ay napapatingin pa rin ako sa kinatatayuan ng matandang multo na ang duda ko ay si Lolo. Ngunit nung huling tingin ko roon ay wala na ito. Ilang saglit pa'y nagpaalam na sina Mama at mga kapatid ko, pero si Papa ay diretsong lumabas ng burol. Wala siyang balak na kibuin ng mga kapatid niya. Si Mama na lang ang humingi ng dispensa. Narinig ko pang sinabi ni Tiang Maring na pagsabihan daw nito si Papa. Habang pauwi kami, hindi maalis sa isip ko ang matandang lalaki na nasa gilid ng kabaong ni Lola. Kaya naman tinanong ko si Mama. Ma, posible po bang nandito pa rin sa lupa yung multo ni Lolo? Ang asawa po ni Lola Mercedes? Saglit na nag-isip si Mama bago sumagot. Ang sabi niya, hindi niya raw alam. Pero may mga taong nakakakita ng mga sinaunang multo gaya ng mga Hapon at sundalo noong gyera. Ibig sabihin, sa tinagal ng panahon ay nasa lupa pa ang multo ng mga yun. Kaya ang multo ni Lolo ay posibleng nandito pa rin. Matitiyak daw namin yon kapag kami na ang nasa kalagayan nila. Tapos ang sabi pa ni Mama, wag na raw naming pag-usapan ang mga multo. Araw ng libing ni Lola Mercedes. Nakayuko ako habang naglalakad kami sa paghahatid kay Lola sa huling hantungan.
Ang mga mata ko ay nakatingin sa mga paang humahakbang na nasa unahan ko. Nagulat ako mga kapasta dahil biglang nadagdagan ang paris ng mga paang naglalakad sa unahan ko. Ang mga paris ng paa ay kulubot na. Halatang matanda nang nagmamay-ari, kaya't napaangat ako ng mata ko. Pagtingin ko ay si Lola Mercedes na nakatalikod. Alam kong siya yun dahil sa damit na pamburol niya. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapasigaw dahil sa biglang kilabot na gumapang sa katawan ko. Nagtinginan silang lahat. Saglit na naabala ang marcha dahil doon. Tinanong ako ni Mama kung ano daw ba ang nangyayari. Si Lola po! Si Lola! Nakita ko si Lola na sumasabay sa mga nasa unahan ko sa paglalakad. Ang mga nasa unahan ko ay mga kapatid ni Papang babae. Pati sila'y kinilabutan. Pinilit nila akong magsabi ng totoo. Opo, hindi po ako nagsisinungaling. Suot pa nga ni Lola yung damit niya na suot niya sa kabaong. Hindi ko alam kung naniniwala sila sa akin. Napaiyak na lang ako. Inilayo ako ni Mama sa mga tao. Medyo nagpahuli na lang kami ng lakad at ang sabi ni Mama ay huwag ko na lang daw pansinin kung ano man ang makikita ko pa. Baka na mamaalam lang daw si Lola sa akin. Si Papa naman parang baliwala lang sa kanya ang pagpapakita ni Lola Mercedes sa akin. Ni hindi niya nga ako nilapitan para tanungin tungkol doon. Matapos ang libing ni Lola, noong makauwi na kami sa bahay, ay binanggit uli ni Papa kay Mama ang tungkol sa pagbibenta ng bahay at lupa. Sinabi ni Mama, saka na raw nila pag-usapan yon dahil kakalibing pa lang ni Lola. Pero pinagtawanan lang siya ni Papa at sabi, hindi naman daw babangon pa sa hukay si Lola para tumutol. Isa pa, mana niya raw yun. Kaya anuman daw ang gusto niyang gawin doon ay wala nang pakialam si Lola at ang mga kapatid niya. Dahil sa kanya na daw ito. Kaya sa lalong madaling panahon, ihahanap niya raw ng buyer ang bahay at lupa. Tapos kami nang maghahanap na lang daw ng maayos na bahay na mabibili. Yung malayo uli sa mga kapatid niya. Alam kong tutol na tutol si Mama sa plano ni Papa, pero wala siyang magawa. Iba ang ugali ni Papa kapag pinapakialaman. Nung mga oras na yun, nakaramdam ako ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Kahit ilang beses ko nang nakita ang multo, ay bigla ko na lamang nakita si Lola Mercedes sa isip ko na umiiyak. Yung pakiramdam na parang nasa harapan ko lang talaga siya at dinig ko pa ang pagtangis niya ng malakas. Kaya bigla rin akong napatayo. Ginapangan na naman ako ng kilabot sa katawan. Napatitig ako sa tumba-tumba. Tapos ay unti-unti akong umatras. Kakaatras ko ay nabangga ako kay Ate Letty. Bakit daw parang namumutla ako? Ha? Wala. Sumasakit lang kasi ang tiyan ko. Hindi ko siya nakumbinsi sa sagot ko. Bakit daw parang may kinakatakutan ako? Napilitan akong sabihin kay ate ang totoo. Pag-upo ko kasi sa tumba-tumba, parang nakita ko si Lola. Umiiyak siya. Tinanong niya ako kung saan ko daw nakita. Sa isip ko. Pero parang nasa harapan ko lang talaga siya. Ngumiti si ate. Ang sabi, magdasal daw ako bago matulog dahil baka nagpapakita uli si Lola sa panaginip ko. Hindi ko alam kung napaniwala ko si ate o dinaan niya lang ako sa biro. Siya naman ang naupo sa tumba-tumba. Pero siya, mukhang nasarapan siya sa pagkakaupo roon. Napaidlip pa nga siya. Parang ako lang talagang nakakakita kay Lola Mercedes. Ilang linggo lang ang nagdaan
ay nakahanap na ng buyer ang papa sa bahay at lupa. Nalaman ko noon nung dumating siya kasama niya na ang mga ito. Bakas na bakas ang tuwa sa mukha ni papa. Pero ako at sina mama, hindi kami natutuwa. Pero napilitan si mama na samahan si papa na ilibot ang buyer sa kabuuan ng bahay. Mukhang interesado din ang buyer. Nakangiti ito at panay ang tango. Tapos nagpahanda pa ng merienda si papa kay Ate Letty para sa mga bisita. Pumasok na ako sa kwarto pero maya-maya ay napakunot ako ng noo nang marinig kong parang nagkakagulo sila sa salas. Lumabas ako ng silid. Ate, anong nangyayari? Bakit parang hindi magkasundo si papa at ang buyer? Kaya pala, nakakita raw ng multo ang buyer sa balkonahe. Nakaupo raw sa tumba-tumba ang matandang babae habang si papa ay iginigiit na wala raw multo roon. Baka raw guni-guni lang o nagdadahilan lang ang buyer na hindi mabili ang bahay dahil napangitan nito kaya nag-iimbento na ito ng istorya. Ate Jing, hindi nagdadahilan yung buyer. Totoong may multo sa tumba-tumba. Si Lola yun. Nakita ko rin eh. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Napapailing si ate sa sinabi ko. Hinawakan niya ako sa braso at sinabing wag ko raw sasabihin sa harap ng buyer o kaya kay papa dahil makakadagdag lang daw yon sa pagkakagulo. Kung sakali man daw na totoong sinasabi ko, manahimik na lang daw ako. Sarilinin ko na lang daw at hindi na nga ako kumibo. Tama si ate. Makakadagdag lang ako sa problema kapag ginatungan ko pa ang buyer. Kaya hindi na nga lang ako kumibo. Ayaw ko ring madamay pa sa galit ng papa ko. Mga kapasta, habang patuloy ang pagdidiskusyon ni na papa at ng buyer, ako naman ay nakatitig lang sa tumba-tumba. Sa pagkakataong yon ay hindi ko naman nakita ang multo roon ni Lola. Hanggang sa nakita ko yon na tuluyan na ngang umalis ang buyer at si papa ay naiwang naghihimutok. Sa galit ni papa ay tinungo niya ang balkonahe. Kinuha ang tumba-tumba at ibinalibag yun sa labas. Natakot ako sa ginawa ni papa. Natakot kasi ako na baka ikagalit yun ang multo ni Lola. Sa awa ng Diyos, dumaan naman ang mga araw. Hindi nagpakita o nagparamdaman lang sa akin si Lola. Medyo napanatag ako. Ang ikinababahala ko lang ay si papa. Wala pa ulit siyang makuhang buyer. Kaya alam ko na nai-stress na siya. Gusto niyang magnegosyo dahil wala siyang trabaho noong mga panahon na yon. Natanggal pala siya bago pa man kami umuwi ng probinsya. Hindi ko alam ang dahilan. Kaya naman ingat na ingat kami noon na mapainit ang ulo ni papa dahil baka kami ang mapagbalingan ng stress niya. Halos araw-araw pa noon ay walang ginawa si papa kundi ang mag-inom. Hindi naman siya lasinggero. Bihira ko nga lang siyang makitang uminom. Pero yun talaga yung panahon na nilugmok niya ang sarili niya sa alak. Nagsama-sama na siguro sa utak niya yung hinanakit niya sa natanggap niyang pamana, sa galit sa mga kapatid at sa kawalan ng trabaho. Pero si mama, yun naman ang pagkakataon na sinisikap niyang huwag magpaapekto sa mga nangyayari. Ang ginawa niya, habang si papa ay nadidepress, inayos ni mama ang bakuran. Sa tulong naming magkakapatid, nagtanim kami ng mga gulay. Ma, malaking bagay sa atin itong naisip mo. Madali naman sigurong tutubo itong mga tanim natin. Hindi na tayo mamumroblema sa pagkain. Ang dami naman ito eh. Tingin mo ma, matutuwa kaya si papa sa ginagawa natin? Sana raw. Yun lang ang tanging naging sagot ni mama sa akin. Parang pinaghandaan na ni mama noong dumating kami sa puntong wala na kaming makain. Kaya inagad-agad niya ang pagtatanim sa bakuran. Araw-araw ay chinecheck niya ang pananim.
Mukhang nag-i-enjoy nga siya sa ginagawa niya. Wala rin kasing trabaho si Mama. Sa pool ng maging mag-asawa sila ni Papa. Ni hindi siya nito pinagtrabaho. Kaya tumanda si Mama na kami lang ang inaalagaan at inaasikaso niya. Buti na lang din at bakasyon noon sa eskwela. Kaya nakabawas sa mga isipin ang pagpapaaral sa amin ng mga kapatid ko. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, bigla akong nakaamoy ng usok. Dumilat ako at doon ko napagtantong hindi ako nananaginip. Totoong nakakaamoy ako ng usok, kaya naman nagmamadali akong bumangon. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, ay sumalubong agad sa akin ang usok na naaamoy ko. Hindi ko na pinansin yung pagkakandaubo ko. Nataranta kong kinatok sina Mama at ang mga kapatid ko. Nang magising sila, tulad ko ay mga nataranta rin. Pero wala si Papa sa silid nila ni Mama. Habang nagkukumahog kami sa pagkuha ng mga importante naming gamit. Si Papa ay nakita kong nakatayo sa pintuan. May hawak pang galon ng gaas yata yun. Patakbo kong nilapitan si Papa. Pa! Anong ginawa mo? Sinusunog mo ang bahay ni Lola? Bahay natin to! Pati kami muntik nang mapahamak, Papa! Hindi ako sinagot ni Papa. Parang wala siya sa sarili. Inagaw ko sa kamay niya ang galon. Tapos naglapitan na rin kami ng mga kapatid ko. Nagtulong-tulong kaming maapula ang apoy. At mabuti na lang, hindi ganun kabilis na kumalat. Para bang pinag-adya talaga kami. Halos kalahati lang ng bahay ang nasunog. Naging malaking tulong na meron kaming mga hose na gamit sa pag-apula ng apoy. Tapos ang kuya ko, buhangin ang kinuha niya mula sa di kalayuan sa amin at ibinuhos naman niya. Nang tuluyan na ngang mawala ang apoy ay nagsalampakan na lang kami sa sahig. Para kaming galing sa isang nakakapagod na paglalakbay. Noong ko lang nakitang nagalit si kuya. Kulang na lang ay suntukin niya si Papa. Napamura pa siya dahil sa ginawa ni Papa. Inawat lang siya ni Mama. Mga kapasta, sino nga ba naman ang hindi magagalit sa padre de pamilyang nagtangkang sunugin ang bahay nila habang natutulog ang pamilya niya? Naisip namin na parang gusto ni Papa na wakasan na ang buhay niya kasama kami. Habang patuloy na pinapakalma ni Mama ang mga ate ko at si Kuya, si Papa naman ay nananatiling tulala sa isang sulok ng bahay. At ako, napatuon ang atensyon ko sa balkonahe na muntik na ring madamay sa sunog. Sa muling pagkakataon ay nakita ko na naman doon si Lola Mercedes. Tulad ng dati, nakaupo lang siya sa tumba-tumba at tila namamahinga. Hindi ko alam kung bakit habang nakatitig ako sa multo ay bigla na lang akong napaluha. Alam kong hindi yun dahil sa natatakot ako sa kanya, kundi para bang nalulungkot ako sa mga nangyayari para kay Lola, para kay Papa, sa pamilya namin at sa isip ko. Kung nakikita ni Lolang nangyayari ngayon kay Papa, siguradong malulungkot din siya. Wala naman sigurong ina nagugustuhin kainin ng problema ang anak niya. Kaya lang siguro naging black sheep ang tingin sa pamilya kay Papa dahil naging pasaway talaga ito. Lumapit sa akin si ate. Siguro'y nakita niya akong nakatitig sa tumba-tumba ni Lola sa balkonahe. Kaya tinanong niya ako kung nakikita ko raw ba si Lola Mercedes ng mga oras na yon. Tumango naman ako. Oo ate, nakikita ko siya. Tinanong ako ni ate kung tinitingnan din daw ba kami ni Lola. Hindi, nakatingin lang siya sa kawalan. Para bang napakapayapa ng damdamin niya. Sabi ni ate, mabuti naman daw kung ganon. Dahil kung makikita ni Lola ang mga nangyayari, tiyak na malulungkot din daw ito.
Ayaw na sana naming ipaalam pa kahit kanino ang nangyari. Total ay medyo liblib naman ang lugar namin. Pero hindi namin maitatago ang perwisyong nagawa ng sunog sa bahay ni Lola. Nakita yun ni Chang Maring nang dumaan ito sa amin kinabukasan. Para sana kumustahin kami. Tulad ni Kuya ay galit na galit din ito. Si Mama naman tulad ng dati nakayuko lamang habang nagsisermon si Chang. Pero narinig kong sinabi niya kay Chang na kailangan naming unawain si Papa dahil sa tingin niya ay dumaraan ito ng depresyon. Sabi naman ni Chang Maring, hindi katwiran yun kung buhay na ng buong pamilya namin ang nakasalalay. Paano raw kung hindi namin naapula ang apoy at natupok kaming lahat? May katwiran naman si Chang, pero may punto rin naman si Mama. Bago ito umalis ay nakita kong inabutan niya si Mama ng pera. Makakatulong daw yon kahit papaano. Kami lang daw ang mga pamangkin niya ang iniisip niya. Bago tuluyang umalis ay nakita kong lumingon si Chang Maring sa balkonahe. Tapos nag-antanda siya. Napaisip ako kaya hinabol ko siya. Chang Maring, bakit po kayo nagpaantanda nung tumingin kayo sa balkonahe? Hindi agad nakapagsalita si Chang. Tapos ang sabi niya, wala lang daw. Chang, nakikita niyo rin po ba si Lola sa tumba-tumba niya? Napalunok siya sa tanong ko. Hinawakan niya ako sa braso at dumistansya kami kina Mama. Sa kanya tinanong kung nakikita ko rin daw ba. Tumango ako. Tapos sinundan niya yun ng tanong kung hindi raw ba ako natatakot. Umiling ulit ako. Nung una po, natatakot talaga ako. Kinikilabutan ako. Pero nung mga sumunod na beses, parang napalitan ng lungkot yung takot ko, Chang. Sabi ni Chang Maring, ganoon din daw ang nararamdaman niya. Takot at lungkot. Pero may mga nagsabi raw sa kanya na baka hindi totoong multo ng nanay niya yung nakikita niya. Posible raw na masamang espiritu na pinaglalaroan lang ang emosyon niya. Ayaw na lang daw niyang bigyan ng pansin ang ganoong bagay. Kaya hindi na ulit niya ito binanggit kahit kanino. Ganoon na lang daw din ang gawin ko. Tapos binilinan niya ako na bantayan kong maigi si Papa. Kapag may ginawa pa daw ulit ito na hindi maganda, ay tawagan ko raw siya agad at pupuntahan niya daw kami. Hindi naman din kasi kalayuan ang bahay niya ron. Nang sumunod na araw ay tinawag ako ni Mama. Inutusan akong maglagay ng tubig sa palanggana at kumuha ng bimpo. Kaya pala dahil nilalagnat si Papa. Tapos pinabili niya ako ng gamot. Ang layo ng tindahan sa amin. Pero okay lang. Nag-jogging na lang ako. Pero hindi pa rin humupa ang lagnat ni Papa. Ma, baka kailangan nating dalhin sa doktor si Papa. Dinala namin siya sa doktor sa tulong ni Chang Maring. Kaso, hindi pa rin siya gumaling. Kaya naisip ni Mama na lumapit na kami sa albularyo. Baka raw namamatanda si Papa o kung ano. Hindi naman tumutol si Chang Maring. Sa totoo lang po mga kapasta, siya lang ang tanging kapatid na nagmamalasakit kay Papa. Ang albularyong nagsadya kay Papa. Anito, hindi namamatanda si Papa. Hindi rin naiingkanto o namamaligno. Ang dahilan daw ng pagkakasakit nito ay isang kaluluwa. Isang kaluluwang hindi matahimik. Dahil sa sinabi ng albularyo ay nagkatinginan kami ni Chang Maring. Tapos nagkatinginan din kami ni Ate Jing. Noong mga sandaling yon, alam ko na iisa lang ang nasa isip namin. Si Lola Mercedes. Pinayuhan kami ng albularyo na tumawag ng espiritista. Natitiyak daw niyang may nais ipahiwatig ang kaluluwang hindi matahimik na yon. Dapat daw naming malaman. Ilang araw pa ang lumipas
bago nakahanap ng espiritista si Tiang Maring. Tawagin na lang natin siyang Madam. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay naramdaman niya na ang bigat ng mga hindi nakikitang presensya. Tapos bumaling siya sa akin na para bang alam na alam niya ang pagkatao ko. Sabi niya, nakakakita raw ako pero mabuti na lang daw at isang multo lang ang nakikita ko doon. Dahil kung nakikita ko raw ang iba pang espiritong nasa loob ng bahay, baka hindi ko raw makayanan. Gulat na gulat ako sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Marami pang ibang multo rito sa bahay ni Lola. Tumango siya, sabay iniikot ang tingin sa paligid. Marami raw at mukhang maaapektuhan nito ang gagawin naming pakikipag-usap sa isang partikular na kaluluwa. Pero susubukan pa rin daw namin. Alam kong si Lola ang tinutukoy niya na kakausapin namin. Tinipon niya kaming lahat sa sala. Ang sabi niya, kailangan niya ng kooperasyon ng bawat isa. At ang kooperasyon na hinihingi niya ay ang pananahimik namin. Mahigpit niyang bilin na walang gagawa ng kahit konting kaluskos. Dahil sa isang pitik na ingay ay makakaabala sa gagawin niyang konsentrasyon. Kapag siya ay naabala, posibleng makasingit ang ibang espiritu na hindi namin kailangan. Naghanda na sila ng babae ring medium na kasama niya para gawin nilang pagtawag sa kaluluwa ni Lola. Ang medium, ito yung assistant niya na siyang sasaniban daw ng kaluluwa na gusto naming kausapin. Ilang saglit pa at inutusan niya na kaming maghawak-hawak ng kamay at huwag magbibitaw habang binibigkas niya ang mga dapat niyang bigkasin. Nakapikit kaming lahat at wala rin daw didilat hanggang sa matapos ang gagawin namin. Sinabi niya na ang masasamang espiritu ay gagawin daw ang lahat para maabala kami at hindi kami magtagumpay sa plano. Maya-maya pa, ang buong bahay namin ay nabalot ng katahimikan. Walang ibang maririnig kung hindi ang boses ng espiritista. Nagsimula akong gapangan ng takot nang maramdaman kong unti-unting panlalamig at paglakas ng hangin. Tapos nanginig ng mga kamay namin dahil tila ba may puwersang pilit kaming pinagbibitaw. Kaya naman, hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni na kuya at ate na siyang nasa kaliwa at kanan ko. Hinigpitan din nila ang hawak nila sa akin. Kinabahan ako dahil bumigat ang puwersa ng hangin na pilit na nagtatanggal sa pagkakahawak ng mga kamay namin. Bigla akong nakarinig ng boses ng isang matandang babae. Ang akala ko ay boses na yon ni Lola Mercedes. Ngunit nangilabot kami nang bigla itong tumawa at magsalita ng hindi namin naiintindihan. Biglang bumitaw ang espiritista at agad niya rin kaming pinagbitiw-bitiw ng mga kamay. Ang sabi niya, nasingitan kami ng masamang espiritu dahil may isa sa amin ang nakadilat. Inamin ni Ate Letty na siya yon at hindi niya napigilang magmulat dahil nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahawak din sa kamay niya. Napabuntong hiningang espiritista. Asahan na raw namin ang mga kakatuwang mangyayari. Pero kailangan daw naming magtiwala sa kanya. Kailangan naming ulitin ang buong proseso. Sa ikalawang pagkakataon ay hindi pa rin nagtagumpay ang espiritista na makausap si Lola. Hinaharangan daw ito ng maraming bad spirit sa bahay. Ito raw muna ang tatrabahuhin. Kailangan niya munang mapatahimik ang masasamang espiritong naglalagi roon kahit pansamantala lang para daw makausap namin si Lola Mercedes. Ganoon na nga ang ginawa niya sa paraang nalalaman niya. Tapos umalis na siya at babalikan na lang daw kami kinabukasan. Sa muling pagkakataon, nagtagumpay na ang espiritista
na makausap si Lola. Nang marinig namin ang boses nito ay halos wala rin kaming maunawaan dahil sa sobrang hina. Pero nangangatog ang tuhod ko sa nerbiyos ng mga oras na yon. Hindi kasi ako makapaniwala na si Lola Mercedes talaga ang nakakausap ng espiritista. Silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Nang matapos yon ay sinabi sa amin ni Madam ang 2 bagay lang daw na nakuha niyang sagot mula kay Lola. Mag-iingat kaming lahat at ingatan ang pamana. Yun lang daw at wala nang iba pang gustong sabihin ang matanda. Nakakagulat mga kapasta dahil matapos ang naging session namin sa espiritista ay gumaling si Papa. Pero nang malaman ni Papa ang paghingi namin ng tulong sa isang espiritista at ang ipinahatid na bili ni Lola ay nagalit pa ito. Ano pa raw ba ang kailangang ingatan sa isang bulok na bahay? Sabay pinagsisisipan ni Papa ang mga gamit doon na akala mo'y may kaaway. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sumingit sa usapan nila Mama. Pa, baka nagalit si Lola noong tinangka mong sunugin ang bahay na pamana niya sa'yo. Kaya ka nagkasakit. Sana wag ka nang magalit kay Lola. Ipaayos na lang natin unti-unti itong bahay. Dahil sa sinabi ko, ay sa akin naman nabaling ang galit ni Papa. Sinigawan ako at pinaalis sa harap nila. Sinenyasan naman ako ni Mama na sumunod na lang daw. Pero mabuti na lang din dahil hindi pinakialaman ni Papa yung mga tanim naming gulay ni Mama. Tinulungan kami ni Tiang Maring na maghanap ng pagbebentahan ng mga gulay at sobrang kailangan namin ng pagkain. Kaya lang, hindi pa yata nadala si Papa sa pagkakasakit niya. Bumalik na naman ito sa pag-aalak. Alam kong bigat na si Mama sa sitwasyon namin dahil kay Papa. Pero tinitiis niya lang. Ma, ikaw na rin ang nagsabi. Unawain na lang natin si Papa. Malay mo, bukas makalawa, matauhan na rin siya. Baka maisipan niya ulit maghanap ng bagong trabaho para hindi na po siya ma-depress. Sumang-ayon na lang si Mama sa akin. Habang nag-uusap kami ni Mama ay napadako ang tingin ko sa balkonahe. Mula nang makausap ng espiritista si Lola ay hindi ko pa ulit ito nakita sa tumba-tumba niya. Napaisip tuloy ako kung napanatag na kaya ang kaluluwa ni Lola, kaya hindi na ito nagpapakita. Nahiling ko pa sa isip ko na sana ay tama ako. Ngunit isang gabi, naalimpungatan ako sa narinig kong paglalagitnit ng sahig. Napabalikwas ako ng bangon, tapos napatingin agad ako sa sahig ng kwarto ko. Tinitigan ko pa yun kung yun ba yung lumalagitnit. Hindi naman. Walang kagalaw-galaw ang sahig. Natakot ako pero naisipan kong bumangon kasi naririnig ko pa rin na manakanakang paglagitnit ng sahig na hindi ko matiyak kung sa yabag ba nang naglalakad ang dahilan o parang may tinutungkab. Lumabas ako ng silid at dahan-dahan lang ang bawat pagkilos ko. Nakabukas naman lahat ng ilaw. Hindi kasi namin ugali na magpatay ng ilaw sa gabi porket walang tao sa sala. Mula sa sala, tanaw ko ang balkonahe at ang tumba-tumba ni Lola. Hindi ko lang talagang maiwasan na hindi mapatingin doon tuwing umaabot ang tanaw ko. Nanayo ang balahibo ko mga kapasta dahil nakita ko ulit ang multo ni Lola Mercedes at sa kauna-unahang pagkakataon ay noon ko lang nakita ang multo ni Lola na nakatingin sa akin habang ang tumba-tumba niya ay umuugoy. Sa sobrang takot ko ay napatakbo ako pabalik ng kwarto ko. Ikinandado ko pa ang pinto na para bang may humahabol sa akin. Tapos lumundag ako sa kama at nagtalokbong. Bakit nakatingin siya sa akin? Si Lola pa ba yun? O masamang espiritu na ginagaya lang si Lola? Nanginginig ako sa takot habang tinatanong ko yun sa sarili ko.
Dahil sa kakatuwang pagpapakita ni Lola Mercedes sa akin nung gabing yon, ay tinanghali ako ng gising. Hindi kasi ako nakatulog nung gabi sa kakaisip at sobrang takot na rin na baka bukas makalawa ay doon na siya magpakita sa akin sa loob mismo ng kwarto ko. Nalilito ako noon kung sasabihin ko kina mamang nakita ko. Nagpasya ako na kay Ate Jing na lang sabihin. Total naman ay alam niya na nakikita ko si Lola sa tumba-tumba nito. Ate Jing, nakita ko ulit si Lola Mercedes kagabi. Tinanong ako ni ate kung anong bago. Lagi ko naman daw nakikita. Huwag ko na lang daw pansinin. Pero iba kasi kagabi. Hindi ko lang siya basta nakita. Tumingin siya sa akin, ate. Hindi agad nakaimik si ate. Pag ko ay sinabi na baka may gusto pang sabihin si Lola na hindi nito nasabi sa espiritista. Ate Jing, natatandaan mo ba yung kwento ko dati? Nung naupo ako sa tumba-tumba ni Lola, parang nakita ko siya sa harapan ko. Parang panaginip na totoo. Pero gising ako noon. Pangitain yata ang tawag doon. Tumango naman si ate. Ano kaya kung umupo ako ulit sa tumba-tumba? Baka makita ko ulit si Lola. Tapos masabi niya sa akin kung ano pang kailangan niya. O kung bakit siya nagpapakita sa akin. Sabi ni ate, ako raw ang bahala. Wala naman daw mawawala kung susubukan ko. Sige, pero samahan mo ko Dapat nasa tabi lang kita. Pumayag naman siya. Hinintay muna namin ni ate na maging abala ang ibang miyembro ng pamilya para walang umistorbo sa amin. Medyo kabado ako. Pero desidido akong ituloy. Iniisip ko kasi noon kung hindi ko malalaman ang sagot sa mga tanong ko ay baka habang buhay na lang na maging palaisipan sa akin kung bakit nagpapakita si Lola Mercedes. Tumingin muna ako kay ate bago ko yun gawin. Tapos tumango siya. Dahan-dahan akong naupo sa tumba-tumba. Diyan ka lang ate ha, huwag mo kong iiwan. Pagkaupo ko roon ay pumikit ako. Hinintay ko na magparamdam o magpakita sa akin si Lola tulad noong una. Naghintay pa ako ng ilang minuto pero walang paramdam si Lola. Sabi ni ate, subukan lang daw namin ulit sa ibang araw. Baka raw kasi busy pa ang kaluluwa ni Lola Mercedes ng mga oras na yon. Biro niya. Pero may naisip siya. Mas mabuti raw siguro kung ipagdadasal o ipapamisa namin ang kaluluwa ni Lola. Sa pagkakaalam daw niya, ang mga kaluluwang hindi matahimik ay nangangailangan ng dasal. Sumang-ayon naman ako, tapos tumalikod na siya at iniwan ako sa balkonahe. Tatayo na rin sana ako, pero naisip ko ulit na subukan ng isang beses pa. Inayos ko ang pagkakaupo ko sa tumba-tumba. Nagulat ako dahil sa pagkakataong yon, nakita ko si Lola. Hindi siya umiiyak tulad nung unang beses, kundi naglalakad siya pababa sa isang parang basement. Tapos nilingon niya ako. Maglalakad uli siya pababa at lilingunin na naman niya ako. Napakunot ako ng noo. Ang tagbong yon ay sa balintataw ko at lalo pang nakadagdag sa palaisipan sa akin. Bigla akong napadilat kahit ayaw ko pa sanang dumilat. Gusto ko pang malaman kung saan patungo si Lola at anong meron doon. Bakit parang pinapasunod niya ako sa kanya? Hindi ako umalis sa pagkakaupo. Sinubukan ko ulit na pumikit. Paulit-ulit. Pero kahit anong pagpo-focus ang gawin ko ay wala na. Hindi na yun naulit. Naputol na lang ang pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ni Mama. Tinatawag ako. Tulungan ko raw siya sa kusina. Kaya naman tumayo na ako. Hindi bale. Alam ko may mga susunod na araw pa.
malalaman ko rin kung anong ibig sabihin ng mga nakita ko. Palihim kong sinabi kay Ate Jing kung anong nakita ko. Napaisip din siya. Tapos tinanong niya ako kung posible raw kaya na may basement ang bahay ni Lola. Kung meron man, siguradong alam ni Papa yun kasi dito siya lumaki. Pero kung alam ni Papa, bakit hindi niya sinasabi sa atin? Hindi rin masagot ni ate ang tanong ko. Napakibit balikat lang siya. Te, alam ko na. Hanapin ko kaya yung basement. Tulungan mo ko. Pero wala dapat makaalam ha. Tayong dalawa lang. Hindi ko agad nakumbinsi si Ate Jing. Bakit hindi na lang daw namin tanungin ng direkta si Papa? Pwede naman. Kaso gusto kong tayo lang munang makatuklas kung anong meron sa basement. Isa pa, hindi pa rin naman okay si Papa. Alak pa rin naman ang inaatupag niya. Natatawa si ate. Dahil masyado daw akong nagpapaka-detective, pinapahirapan ko lang daw ang sarili ko. Pero sa huli ay napapayag ko rin siya. Kaya naman nung araw na yon ay naging abala kami ni Ate Jing sa paghahanap ng posibleng daanan ng basement ng malaking bahay ni Lola. Nung wala kaming makita ay sinubukan ko ulit maupo sa tumba-tumba. Pumikit uli ako at nagbabaka sakali na madugtungan yung pangitain ko tungkol doon. Wala akong nakita pero may naulanigan ako na parang lumalagitnit tulad ng paglagitnit ng sahig na narinig ko noong nakaraang gabi. Parang kada ugoy ko sa tumba-tumba ay naririnig ko yun. Kaya naman dumilat ako at tumingin sa sahig ng balkonahe. Nagulat ako nang medyo nakaangat ang sahig sa mismong kinapupwestuhan ng tumba-tumba. Kinapakapa ko yun. Luminga na muna ako at tiningnan ko kung may tao sa paligid. Hindi ko sila nakita kaya inusod ko ang tumba-tumba at sinubukang tungkabin ng konting angat sa sahig. Tumuwad ako para masilip kung ano ang meron doon. Bingo! Sa tingin ko, ayun na nga ang hinahanap kong basement pero mukhang hindi ko naman yun mabubuksan ng mag-isa. Kaya ibinalik ko muna ang dating pwesto ng tumba-tumba at saka ko tinawag si Ate Jing para sabihin ang natuklasan ko. Nakita ko siyang nagdidilig ng mga pananim namin. Tinanong niya akong mabuti kung sigurado ba ako na yun na nga yung basement. Siyempre hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko ate. Yun na nga yung pintuan patungo sa basement. Kailangan lang nating matungkab yung sahig na humaharang doon. Mukhang naging interesado naman si Ate Jing. Kaya sinabihan niya ako na gagawin namin yun mamayang gabi kapag tulog na ang lahat. Nung gabi na yun ay hindi ako mapalagay. Hindi na kasi maalis sa isip ko kung ano pa ang matutuklasan namin. Inip na inip ako habang nakatitig ako sa orasan. Gusto ko nang mag-alas 12. Kahimbingan na yun ang tulog ni na Mama at Papa at ng mga kapatid ko maliban kay Ate Jing na alam kong naghihintay lang din ng oras. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Nang maalimpungatan ako ay tumingin agad ako sa orasan. 11:45 na noon. Hindi na masama. Pwede na sa ganung oras ay maingat na akong lumabas para puntahan si Ate Jing sa kwarto niya. Kakatok pa lang sana ako nang magbukas ang pinto nito. Akala raw niya ay nakatulog na ako. Siya na sana ang kakatok sa akin. Sinenyasan ko siya na huwag maingay. Tapos dumiretso na kami sa balkonahe. Hindi kayo maniniwala mga kapasta. Tama ang hinala ko. Ang sahig na yon sa pwesto ng tumba-tumba ay isang ang pintuan. Si Ate Jing ang gumawa ng paraan para mabuksan yon. May kabigatan yon kaya naman pinagtulungan namin na iangat.
Nang sa wakas, matanggal na namin ang sahig at mabuksan namin ang nakapahigang pinto ng basement. Inutusan ako ni Ate Jing na hilahin pabalik sa sahig ang tumba-tumba para walang makahalata sa ginawa namin. Tapos marahan ang mga hakbang namin na bumaba kami sa basement. Ate, tingin mo, ano kayong meron sa ibaba? Hindi sumagot si ate. Sa halip, pinailaw niya ang dala niyang flashlight at dumiretso lang sa paglalakad patungo sa ibaba. Hinahanap niya kung may switch ba roon ng ilaw. Hindi namin yon makita. Pero may nakita kaming kurtina sa may maliit na bintana. Hinawi ko yon para magkaroon kami ng kahit papaano ng konting liwanag. Mula sa bintana ay tanaw ko ang labas ng bahay. Kita ko ang mga paa nila mama at papa na nasa taniman namin. Ipinasara ulit yun ni ate dahil baka raw may makapansin. Tapos inilibot niya ang flashlight sa loob ng basement. Maraming nakatambak na gamit doon. Sa tingin ko ay mga lumang gamit na may diferensya na siguro. Tingnan mo ate, may mga paintings rito oh. At itong mga gamit, mukhang mga antiko. Sa tingin mo ba, mabibenta pa kaya ang mga ito? Meron pang isang nakakuha ng atensyon ko. Ang baol na nakapwesto sa ilalim ng lumang piano. Dali-dali kong nilapitan yon. Kaya lang, nadismaya ako dahil may kandado yon. Nagdesisyon si Ate Jing. Kailangan na raw naming bumalik sa itaas at ipaalam kina mama ang natuklasan namin. Baka raw makatulong sa pinansyal naming pangangailangan ang mga lumang gamit doon. Baka pwede pa raw na maibenta. Hindi naman ako tumutol sa sinabi ni ate. Ngayong nakita na namin kung ano ang laman ng madilim at maagaw na basement ay wala nang dahilan para ilihim pa namin yun. Tulad ng una naming reaksyon ay hindi rin makapaniwala sina mama. Nagunahan pa sina kuya at si Ate Letty na bumaba sa basement para makita ang sinasabi namin. Hindi naman nagulat si papa. Alam niya raw na basement yon. Doon sila madalas maglarong magkakapatid noong araw. Pero hindi raw siya interesado doon dahil tambakan lang daw yon ng lumang gamit. Wala naman daw mapapakinabangan doon. Patalikod na sana si papa. Pero nang sabihin kong merong baul doon ay napalingon siya at mukhang naging interesado sa sinasabi ko. May nakita po ako, kaya lang po nakakandado. Kumuha si papa ng mga gamit para mabuksan yun. Pagbaba namin sa basement, manghang-mangha sila. Sabi pa ni kuya, gusto niya raw na doon na lang ang maging kwarto niya. Konting ayos lang daw yon at pintura. Si papa naman ay doon agad sa baol ang atensyon. Madali niyang nasira ang kandado dahil halata naman na marupok na. Nang mabuksan niya ay tumambad sa amin ang mga lumang alahas. Sa totoo lang po mga kapasta, nung mga panahon na yon, hindi ko pa alam ang halaga ng mga alahas na yon. Basta nakita ko sina mama at papa, nagyakap pagkakita nila doon. Kinilatis nila ang mga alahas at siniguro sa isa't isa na meron ngang halaga ang mga yon. Pero hindi pa man kami nakakapanhik uli sa itaas ay mahigpit ang bili ni papa na walang dapat na makaalam nun. Wala raw kaming pagsasabihan, maski na sino, kahit pa si Tia Maring. Nang tanungin naman ako ni mama kung paano namin nalaman ni Ate Jing ang tungkol sa basement, ay hindi na ako nagkaila. Maraming beses na pong nagpakita sa akin si Lola, mama. Nagkaroon din po ako ng pangitain. Tuwing nauupo po ako sa tumba-tumba niya. Nito pong huli, nakita ko habang pababa siya ng hagdan at panay ang lingon niya sa akin na para bang pinapasunod ako. Kaya naisip ko na baka po may basement dito sa bahay at hindi lang masabi sa atin ni Papa. Tapos nagpatulong na po ako kay Ate Jing. Niyakap ako ni Mama at ang sabi,
Iniligtas ko raw si Papa at ang pamilya namin sa tuluyang pagkalugmok. Baka ang mga alahas na yun na raw ang sagot sa problema namin. Ginamit nila Papa at Mama ang napagbenta ng mga alahas para makapagpatayo kami ng maliit na negosyo. Kumuha si Mama ng pwesto sa palengke para sa pagtitinda ng mga pananim naming gulay. Ang pinalabas nila ay meron silang nautangan, habang kami namang magkakapatid ay nagtulong-tulong na maiayos ang basement. Pero yung bahagi ng bahay namin na nasunog ay ipinaayos na rin ni Papa sa mga inupahan niyang tao. Pakiramdam ko noon ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan namin. Kaya hindi matapos-tapos ang pasasalamat ko kay Lola Mercedes. Kahit na si Papa ay wala lang sa kanya ang mga nangyari. Ni hindi ko siya narinig na binanggit man lang si Lola. Naawa tuloy ako kay Lola Mercedes. Ma, hindi na po nagpapakita sa akin ang multo ni Lola. Sa tingin ko, itong bahay ang pinamana ni Lola kay Papa para mapunta rin kay Papa ang mga alahas niya na hindi alam ng ibang anak niya. Siguro, mahal pa rin ni Lola si Papa. At saka ma, naalala mo yung sinabi ng espiritista na pinapasabi ni Lola? Ingatan daw ang bahay at ang pamana. Baka kasama sa tinutukoy niyang pamana yung mga alahas sa baol. Nasabi ko yun kay Mama habang tinutulungan ko siyang magluto sa kusina. Sabi ni Mama, yun daw ang iniisip niya na sana raw ay maisip din yun ni Papa. Pero si Papa, hindi na nga siya desperado. Pero sa sugal naman na baling ang atensyon niya. Hindi niya tinutulungan si Mama sa palengke. Palaging si Kuya ang kasama ni Mama o kaya naman ay sina ate. Dahil sa pagkagumo ni Papa sa sugal ay unti-unti ring naubos ang pera namin. Dahilan para sumuko si Mama. Nagdesisyon ito na makipaghiwalay kay Papa habang hindi pa raw nauubos ang respeto niya rito. Ma, ngayon pa ba natin susukuan si Papa? Umiiyak kong tanong kay Mama. Ayoko kasi na maghiwalay sila, lalo't dahil sa pera. Ilang beses naming kinausap si Mama, kaming magkakapatid. Pero sa huli ay umalis pa rin ito ng bahay, kasama kami. Ang kagandahan lang ay hindi naman kami lumayo dahil kay Chamaring lang kami nakisilong pansamantala. Matandang dalaga si Chamaring at walang kasama sa bahay maliban sa pamangkin niyang papunta-punta lang din doon. Kaya malugod kaming tinanggap ni Chang. Nagagalit din ito kay Papa dahil matanda na raw ay hindi pa rin nagbabago. Sarili pa rin ang inuuna. Nung unang gabi namin sa bahay ni Chang Maring ay hindi ako makatulog. Naiisip ko si Papa. Mag-isa lang siya sa bahay at hindi man lang niya kami sinundan kina Chang Maring. Kahit alam niyang doon naman kami nagpunta. Naiisip ko rin na tsak na nalulungkot si Lola Mercedes sa mga nangyayari kung nakikita man niya kami ngayon. Mababaliwala ang pamana niya kay Papa dahil nauubos lang ito sa sugal. Alam kong mahal pa rin ni Mama si Papa. Hindi na lang talaga siguro niya matiis ang ginagawa nito. Isang beses ay inutusan niya akong puntahan si Papa. Nauna na kasi sa palengke ang dalawa kong ate. Pasunod na lang si Mama at si Kuya naman ay naghahanap ng trabaho. Alamin ko raw ang kalagayan nito. Pagpunta ko sa bahay, sa labas pa lang ay kita ko na ang kapanglawan sa loob. Kinabahan agad ako, lalo pa nang mapatingin ako sa balkonahe. Naudlot ang paghakbang ko dahil nakita ko na naman ang multo ni Lola. Kahit papano
ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Urong-sulong ako sa pagpasok sa bahay. Wala si Papa sa sala, kaya dumiretso ako sa kwarto nila Mama. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Papa na nakalugmok sa isang sulok. Halatang lasing. Nang mapatingin siya sa akin ay nagsisisigaw siya. "Pa, ako po si Lisel." Sumisigaw pa rin siya. Ang sabi niya ay wag daw akong lalapit. Paulit-ulit niyang sinasabi yon na para bang takot na takot siya. Ikinuha ko siya ng tubig sa kusina para lang kumalma siya. "Pa, inom ka muna ng tubig ko." Kumakbang ako papalapit sa kanya pero pinigilan niya ulit ako. Hindi matapos-tapos ang sigaw niya. Lumayo raw ako sa kanya. Nag-aalala ako sa ikinikilos ni Papa, kaya kahit ayaw niyang lumapit ako, ay lumapit pa rin ako. Tinabig niya ang kamay ko na may hawak na baso, kaya naman nabitawan ko at nabasag yun. Nasugatan pa ang kamay ko nang damputin ko yun. Parang lalong natakot si Papa sa nangyari. Nang mailigpit ko na ang nabasag na baso at mapunasan ko na ang natapong tubig, ay nilapitan ko ulit si Papa at pilit ko siyang niyakap. Panay pa rin ang iwas niya. Hindi ako sumuko. Naiiyak na rin ako hanggang sa hindi na ako itinutulak ni Papa palayo. Pero takot na takot pa rin siya. "Pa, ano bang nangyayari sa iyo? Sino po bang kinakatakutan mo?" Doon ay nasabi niya sa akin na ang nanay niya ang dahilan. Si Lola Mercedes. Nagpakita raw ito sa kanya. Hinahabol siya kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya. Ayaw daw siyang patahimikin. "May gusto kasing mangyari si Lola, Pa. Gusto niyang ayusin mo ang buhay mo. Ituon mo na lang sa pamilya mo. Huwag ka nang magbisyo pa. Para bumalik na kami dito sa bahay at hindi ka naguluhin ni Lola Mercedes." Dahil sa mga sinabi ko, natahimik si Papa. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling yon. Pero nung sumunod na araw ay nagulat ako nang makita ko siyang kausap ni Mama sa sala sa bahay ni Tia Maring. Nandoon din si Tia Maring. Pinapangaralan ang dalawa. Sa wakas ay nagkasundo uli sina Mama at Papa. Kaya nakabalik kami sa bahay ni Lola Mercedes. Mga kapasta, ang huling bahagi ng kwento ko ang pinaka hindi ko talaga malilimutan sa lahat. Kakaalis lang noon ni na Mama papuntang palengke kasama si Papa at Ate Letty. Si Kuya naman ay may interview noon sa nakuha niyang trabaho. Kaya kaming dalawa lang ni Ate Jing ang naiwan sa bahay. Nagwawalis ako noon sa sala nang matigilan ako. Nakita ko kasi sa sulok ng mata ko ang multo ni Lola. Sa pagkakataong yun ay hindi siya nakaupo sa tumba-tumba niya, kaya bigla akong tumingin. Pagtingin ko, nakatayo na siya sa tabi ng tumba-tumba. Nakatingin sa akin na para bang nakangiti. Napangiti na rin ako na may luha sa mga mata ko. Hindi ko namalayan, nabitawan ko na pala ang hawak kong walis tambo. Gusto kong lapitan at yakapin si Lola Mercedes. Pero bago ko pa magawa yun, ay unti-unti na siyang naglaho sa paningin ko. Tumakbo pa ako palapit sa kanya, pero wala na talaga siya. Nilapitan ako ni Ate Jing at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya, tapos nag-iyakan kaming dalawa. Mga kapasta, yun na ang huling beses na nagpakita sa akin ang multo ni Lola Mercedes. Siguro dahil alam niyang nasa mabuti ng sitwasyon ang pamilya ni Papa, ng bunso niyang anak, kaya panatag na rin siya. Hanggang dito na lang po. Sana'y nagustuhan ninyo ang karanasan ng aming pamilya.